Pangasinan PD RRMO naka-blue alert status na sa posibleng epekto ng Bagyong Paulo. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Simula pa noong manalasang Bagyong Mirasol sa Pangasinan, hindi na nagbaba ng alert status ang PDRRMO. Umakyat sa red alert noong humagupit ang super bagyong Nando. Bahagyang ibinaba sa blue alert noong Bagyong Opong. At ngayon nakatutok na naman sa magiging epekto ng Bagyong Paulo. Naka-blue alert pa rin tayo in anticipation sa Bagyong Paulo. So, ang ating mga prepared ang ating manpower at equipment. Maigpit na binabantayan ang mga kailugan sa probinsya at nakamonitor sa mga mangingisda. Pinapaalalahan natin ang ating mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil delikado. At para na rin sa kanilang mga kaligtasan, refrain from venturing out to the sea to fish. Pagkatapos ng Bagyong Opong, ilang araw rin na nakabalik sa laot ang mga mangingisda sa Barangay Pantal sa Dagupan City. Pero dahil sa panibagong bagyo, pansamantalang dumaong ang mga fishing vessels sa Sual Port. Mag-safety muna sila doon kasi pag doon, anytime pwede ka lumaut doon pag wala ng bagyo. Kaysa dito, mahirapan kang lumabas kung may gulong dyan sa bukana kasi mababaw. Ang ilan sinasamantalang ayusin ang kanilang mga bangka bago muling pumalaot kapag maayos na ang panahon. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin na makararanas ng pag-ulan tuwing hapon o gabi at magtatagal yan hanggang weekend. Lalo pag nandito na sa extreme northern Luzon, mag-enhance po itong tinatawag ng habagat. Magkakaroon tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Dahil sa inaasahang epekto ng masamang panahon, pinapayuhan ng otoridad ang publiko na mag-preemptive evacuation upang makaiwas sa anumang sakuna. Kasama si Henry Duminsil, CJ Turida, One North, Central Luzon.